sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa isang barangay dito po sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog na isang property. Siya naman po ay 6.7 hectares. Then along Barangay Road po siya. Mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa 3.5 kilometers ang layo niya. Then cemented road po yung dadaanan natin. Ano po? Then ito pong property ay cemented road po talaga yung frontage niya, yung harap niya. Ano po? Then ito po ay may sukat na 6.7 hectares. Okay po, tara po at iikutin po natin ang 6.7 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay po. Ito pong Madre de Cacao na yan, tusok po yan hanggang dun sa kabilang yun na sadyang palayan po na ito na kaunti ay kasama po yan dito sa area na 6.7 hectares. Then ang frontage niya po dito sa Barangay Road, ayan, ay nasa 50 meters ang lapad niya. Okay, tara po at pupuntahan natin kahit madulas ang daan kasi talagang umuulan po dito sa amin sa Tagkawayan. Let's go! Mauna na kayo! Okay po. Ayan. Nandito pa po ako sa Barangay Road. Ano po? Kuya Same, ibaba mo naman yung damit mo at ikaw ay naka-vlog sa YouTube. Ayan. Yeah, basta yan pong may Madre de Cacao na yan, yung may bakod na yan. Yan po yung end dito sa dito po sa may bandang ito ng Barangay Road. Diyan po tumusok. Yan po yung umpisa papunta po doon, paakyat po doon sa inaakitan na yun ni Kuya Sami. Yan, ito po ay property pa rin. Ito po yung papasok na doon. Galing po ako sa cemented road. Yan, may mga saging na po dito. Ayan, yan po yung mga palayan na yan. Yung isang pitak po ata itong palayan or isa't kalahati. Kasama pa po yan dito sa 6.7 hectares. Then, ito po. Okay. Ito pa po. Ito na po yung loob ng nyugan. Ayan, makikita naman po natin talagang ang mga nyug po niya is mga takaran pa. Napakatagal nyo pa po itong papapakinabangan. Ayan, about naman po sa electricity, ayan, meron na po tayo ditong kable, papasok po dun sa loob ng property. Then, ang kagandahan po nito ay may cellphone signal po siya. Yan, meron pong mga tanim na, mga bagong tanim na nyog. Bukod po doon sa mga namumunga or na-harvestan na po ni seller. Ito po ay TCT title. Buhay po ang nasa titulo. Then, siya po ay na-lost title. Ano po, pero 2 months na lang po ang inaantay nila para doon sa second ownership. Kaya makukuha na po nila yung title sa RD na second ownership nito pong property na to. Kasi talagang may mga kaya din naman po yung mga may-ari nito. Wow! Nandito ang pantayin! Ayan po siya. Ito po yung kable ng kuryente. Ayan, may fruit bearings na po ako nakita. Santol at saka, ano ba tunak? Rambutan tunak, di ba? Ayan, rambutan po yung side na yan. Okay, ito pong side na to ang pantayin. Ayan po. Okay po, nandito pa rin po ako sa loob ng property. Manahimik ako sa amin, ang tagbak ay hindi fruit bearings. Ayan, ito pong side na to ay cacao, then kalamansi po yung side na yon. Yung pong agent ko ay medyo nagbibiro na naman na ang tagbak daw po ay fruit bearing. Sorry po. Ayan, ito po mga nyog, makikita naman po natin na talagang napakarami po niyang mamunga at mga takaran pa lang po yung mga nyog dito. Then ito po yung kable ng kuryente. Yan.
Then ito po, yung kapantayan po ito. Ito pong nilalakaran kong are. Then yan po siya. Yan, yan. Kapantayan po lahat yan. Yan, makikita naman po natin, napaka-productive po nung area. Okay. Ang kagandahan po kasi nito dahil gilid po mismo siya ng cemented road. Then malapit po siya sa National Highway ng Tagkawayan, Quezon. Ayan, ito pong side naman na to, medyo po siya nag-slant ng konti. Then ayan, nyugan pa rin po siya. Then mga saging na sabaang nandito po sa side na to. Wala po akong masyadong nakitang fruit bearings. Ano po? Halos karamihan po dito ay nyug. Ako po ay nagyapak na at talagang madulas. Okay. Ito pa po yung kabilang side. Kuya Sammy, pupunta tayo dun sa source of water ha. Ayan, napakarami po niyang nyog. At napakatagal pa po ninyo itong papakinabangan. Oh, mga saging dito po sa side na to. Ayan po, itong side naman na to, ayan, kasasagingan po siya. Ano po? Okay. Napakarami po niyang nyug, promise. Ayan, napakabababa pa po ng nyug niya pero napakadami pong rahog. Ayan, ito pong side naman na to na nilalakaran ko, medyo po siya pa lusong ng konti. Konting-konti lang naman po, hindi po siya katulad ng ibang mga property na matarik. Ito po hindi. Konting-konti lang po siya, hindi nga po ako hihingalin. Ayan. Napakarami po niyang panulib. Yan po ang kagandahan sa mga masisipag talagang magtanim. Kasi, ayan pong mga nakukuhanan na yan ng produkto, once po yan na hindi na bumunga, meron na po ulit silang mga panibagong mamumunga. Ayan, yan po yung tinatawag sa amin na panulib. Doon nasa ilalim na po siya ng mga namumungang nyog. Naririnig ko na yung lagaslas ng tubig, Kuya Sam. Oo, maganda nga daw ang source ng tubig dito, sabi ni Ka Dennis. Okay. Ayan po siya, oh. Ayan. Doon tayo sa ilog, nandun ilog. Yung ilog, pasok sa property. Pasok sa property yung ilog. Okay po, ito po yung sapa na diretso po siya papunta doon sa ilog. Ano po? Ito po ang source of water ng property. Ayan po siya. Napakaganda po ng kanyang ilog dito sa loob ng area. Then yan, meron po akong buyer na dumating dito sa Quezon. Ang sabi niya po sa akin, mas maganda po na may mga tanim na kawayan dyan sa gilid na yan. Kasi nga po marami po siyang ugat. Hindi na po kakain yung ilog na yan dito sa lupa ng property. Kaya mas maganda raw po ay tataniman yung diretsyong yan. Okay. Ito pa rin po yung kabilang side. Ayan, meron po ditong santol. Then ayon yung kabilang yon ay ano ba ito, mahogany at nara. Yan pong side na yan. Iyan, na umuulan na naman po ulit, kaya kailangan ko na pong tapusin ang aking vlog dahil basang-basa na po ang inyong lingkod. Nak, ikaw ang mabibili dyan, nakaupo ka pa. Ayan po siya.
Okay, papasada pa po tayo ng kaunti para makita natin. Ito po yung side na to, medyo po siya tumalibis. Ano po? Matalibis po itong side na to. Pero pagdating po dito sa may ibabaw na to, pantay na po siya. Ayan, makikita naman po ninyo, napakarami po niya talagang nyog. Then yung pong side na yon, yung po yung kaninang pinuntahan ko na may ilog dyan sa side na yan. Okay, ayan po, may mga saging na saba na namumunga talaga siya. Then ayan, diretso pa po yan doon. Papaganon pa po. Ayan po ang kable ng kuryente dito sa side na to. Okay, babalik na po tayo doon sa dati nating pinagmulan. Kasi nga po ay lumalakas na po ulit ang ulan. Kita naman po ninyo na talagang productive po yung property. Ano po, ang kagandahan po nito, TCT title along Cemented Road. Then napakalapit po niya sa National Highway. Then productive po yung property. Yun naman pong binanggit ko sa inyo kanina na siya po ay na-lost title. Opo, na-lost title po siya pero releasing na po yung second ownership niya. Yung nasa titulo po ay si owner po mismo, yung nagbebenta po mismo. Ano po? Yun dun po sa bungad ay may maliit na pitak ng palayan. Yung pong dun sa may frontage ng Barangay Road. Okay. Talaga po siyang productive po yung mga nyog niya, oh. Ayan po, may nakita pa rin po ako ditong isang fruit bearings. Ayan, lukban. Yung side na yan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 3.5 kilometers ang layo niya sa National Highway. Then along Barangay Road po siya, along Cemented Road. 50 meters po ang lapad niya dun sa Cemented Road. Then buhay po ang nasa title, TCT. Yun nga po, nabanggit ko na po sa inyo. Siya po ay 6.7 hectares. Then siya po ay in-apply ng lost title pero releasing na po yung second ownership. Then ang price po niya is 6 million slight nego. Okay, kayo na pong bahala mag-usap ni seller tungkol po sa presyo kasi alam naman po natin ang mga buyer, ang mga mamimili ay talagang tumatawad. Kaya kayo na po ang bahalang magtawaran ng may-ari. Okay po, once again po, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing, pa-like and share po ng aking mga vlog. And pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching!